Palala ng palala ngayon ang nangyayari sa bansang Amerika mga sangkay at may malaking issue ngayon na nagaganap na ngayon buong mundo po ay nakikisali na po sa usabing ito. Yo guys, magandang oras po sa inyong lahat. This is me, Sangkay Janjan. We are back dito sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no? Subscribe niyo po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa lahat po ng mga vlog natin patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy at mga bagay na pinag-uusapan natin dito na makakapagpalakas sa ating pananampalataya. And today nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ang pambihirang usapin. Kasi may nangyayari po doon sa Amerika ngayon. Alright? May nangyayari po kung saan lumalaganap po mga sangkay ang kung ano ang dahilan kung bakit ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomora. And I'm sure gets nyo na yan mga sangkay. Pag-usapan po natin ito. At ito, papakita po natin. Ayan. From NBA 11 seasons to the WNBA. Ito po ay si Cantor. Isa po sa kilalang basketballista ng NBA. Na ngayon mga sangkay, gusto nang maglaro sa WNBA. And again, hindi po ito sports. Hindi po ito usapang sports. Pag-uusapan lamang po natin ito dahil napapansin po natin ngayon mga sangkay na kahit yung iba't ibang institutions or kahit sa sports, napapasok na po mga sangkay ni Satan. And we all know mga sangkay na ang mundong ibabaw ngayon ay talagang nasa malaking estratehiya na ginagawa po ni Satan para i-deceive ang marami. That even yung sports napapasok na. Ito napaka-imposible na ito. Ito po ay Women's National Basketball Association. Ngayon mga sangkay, pambabae lang dapat. Pero pinapasok ng mga sangkay na mayroong rules na inilatag kung saan pwede nang maglaro daw. Kahit yung mga transgender, member ng LGBT, and again, we are not condemning them, alright? Just to inform you. Hindi po natin sila ginajudge. Sa totoo lang, we love them. And what we want them to understand is mahal sila ng Lord. At dahil mahal sila ng Lord, gusto ng ating Panginoon na may ayusin sa kanila at ibalik ang spiritual na relasyon sa ating Panginoon. Kasi kung mayroon kang personal relationship sa ating Panginoon, sabi pa nga ng Bible, if you love me, susundin mo ang mga utos ko. Kung mahal mo ako, then you have to keep my commandments. Right? But right now, mga sangkay, the world is trying, no? Na gusto ng mundo na yung mga hindi magandang gawain, yung mga bawal, pwede na. Yung mga, halimbawa, ito mga sangkay, di ba? Magiging okay na po sa NBA. That's the reason, mga sangkay, sa WNBA, marami po ang nagsasalita against sa bagong rules or ano ba to? Policy ng NBA. Na pwede na daw po yung mga trans women since they are part of women's. Sabi po nila, mga sangkay. But as we all know, mga sangkay, dalawa lang. Babae at lalaki ang nilikha ng ating Panginoon. At hindi po yan pwedeng baguhin ng science o ng kahit na anong paniniwala o pakiramdam. Ngayon, ito si Cantor, nagsalita nga po. Ito yung video, mga sangkay, na talagang namang nagulantang ang lahat dahil po sa kanyang ginawa
No, na gusto na po niyang sumali mga sangkay sa ano na to. Kasi pwede na eh. Halimbawa, naramdaman mo na babae ka. No, kasi ganun po yung patunay sa kanila. If you feel that you are woman inside of your heart, then you are accepted. Sabi po dito sa WNBA. Grabe no, grabe ang deception sa ating mundo. Ayan siya mga sangkay. After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines, Ito po yun ay eligibility guidelines pala. I am officially declaring myself a WNBA prospect. If simply declaring who you are is all that's required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA. So, pasok siya mga sangkay sa level at kung ano po yung kanilang requirement. My team and I have carefully examined the WNBA's eligibility criteria and governing framework surrounding self-identification and inclusion. Based on the current guidelines, I can and am officially declaring my eligibility for the upcoming WNBA draft in May 2027. Ayan na. I'm definitely not here to mock, make fun of, or disrespect any community or personal choices. I am simply asking that the current rules be applied equally to everyone. The rules that represent the very values many WNBA players and coaches have publicly advocated for. My team and I are prepared to ensure these guidelines are applied equally, consistently, and without exception. And I look forward to the WNBA honoring its stated principles. See you at training camp. You see, mga sangkay? Sasali daw siya kasi ano siya eh. Pasok siya. Alam niyo kung bakit? Sasabihin niya lang. Sasabihin lang po nila na I feel in my heart I am a trans woman. So I want to join. 'Di ba? Ganun lang sila mga sangkay. Gusto nila mag-join kasi pakiramdam nila babae sila. So, ito lamang po ang kanilang gagawin. Ganun katindi. Tingnan nyo. Maliban po kay Cantor, ang dami po. Meron pang isa na nag-declare. Gusto niya pong sumali. Joining WNBA, former NBA first round pick. Royce White says he plans to enter the 2027 NBA o WNBA draft, claiming he now identifies as transgender to pursue a career in the league. You see, nagiging pwede na mga sangkay dahil po yun po yung kanilang rules na okay, sige, pwede ka na pumasok once na ikaw ay trans woman, get? You can join. So, hindi na pang babae na purely mga sangkay itong WNBA. Ngayon, masyadong maingay ito. Ang dami pong nagrarally, mga sangkay. But, ang gusto kong sabihin dito, i-point out sa ating lahat, na ang mundo natin ngayon ay pasama ng pasama, palala ng palala. Satan is working 24/7 to deceive many people, to deceive the world, because what he really wants is you and me and us makasama niya sa hell. Because hell is real. Pagkasangkay, it's not imagination. It is not a fiction, mga sangkay. It is the reality that Satan and many, many fallen angels niredy ng Diyos yan para sa kanila. Pero ayaw nila na sila lang. Gusto nila kasama yung tao. That's why ang deception ngayon sa ating mundo palala ng malala. Tingnan nyo ito mga sangkayo. Ayan. Pati po yung isang French trans player says, WNBA ready if the league calls. You see? Imagine mo mga sangkay. Yung mga kalalakihan na nag-transform into woman, maglalaro ng basketball ng mga babae. Kawawa yung mga babae dyan. No? At itong mundo natin ay talagang palala ng palala. That's the reason, mga sangkay. Tayo mga Kristiyano, kailangan po maging mapagmasid po tayo, maging mapagmatyag. Because we are living in the last days. Na yung mga bagay na hindi tama, nagiging tama na para sa kanila. Na yung mga bagay na hindi dapat gawin,
iginagawa na nila sa pangalan ng freedom. You see, mga sangkay? Hindi na po maganda ang nangyayari sa ating mundo, and we have to understand that we're living in the last days. Naway maging handa po tayo. Malala ng palala ang mundo. Okay? Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.